Sa bilis niya mga tol, okay na ako sa bilis na to. Uphill mga tol. Yun, kayang kaya. Uphill. Alright, so good morning guys. Good morning mga tol. Alright, so meron tayong Yamaha XSR 155 dito ng Yamaha. Bigyan ko lang kayo ng konting knowledge about this bike. So kung anong meron sa bike na to, kung anong mga features or yung anong specs meron ng motor na to. Itong motor na to ay merong 155cc displacement, liquid cooled, and then single overhead cam with slipper clutch, and also with VVA, yung technology ng Yamaha, yung variable valve actuation nila na nag-activate pag na-reach yung certain RPM. So para ang 7,000 RPM yata yun, nag-activate na yung kanyang VVA. Based lang sa mga napapanood ko sa mga reviewers ng yung mga magagaling review ng motor, yung VVA daw is yung parang naglilipat yung camshaft ba yun, at mas pinapatipid habang tumataas yung RPM, mas tumitipid yung konsumo ng gas, parang ganun ata. When it comes sa power niya mga tol, power delivery, maganda. Yung iba sinasabi na bitin daw, pero para sa akin naman mga tol, para sa akin lang as gumagamit, no, enough na yung kanyang power na binibigay. Malakas siya, meron siyang 19 horsepower kung hindi ako nagkakamali. 19 horsepower, and malakas na yun. Pero siguro nasabi nilang mahina kasi nga kino-compare nila sa Yamaha Sniper 155 na which is iba naman yung ang characteristics ng bike na yon. No, yung bike na yon is designed for high speed. So basically mas malakas talaga yon at mabilis yon. Mas mabilis yun kumpara dito sa Yamaha XSR 155. Yun, ito namang motor na to is built for, touring and papugi-pogi. This is a classic bike, yung pang chill lang ba, ganon. Alright, so sa handling naman yung mga tol, no. So sa handling niya, so yung handlebar niya mga tol is malapad. It's wide, very wide. And maganda siyang imaneho guys. Hindi naman sobrang comfortable, pero compared sa yung R15, Yamaha R15 ng Yamaha Yamaha R15 ng Yamaha. So Yamaha R15 mas comfortable pa to kaysa doon, kasi yun talaga parang naka-lean forward ka talaga doon, no. So dito medyo naka-lean forward ka rin naman, pero not to the point nga parang ilang kilometro pa lang yung tinatakbo mo parang sasakit na agad yung likod mo, ganon. Overtaking, so yun sa overtaking power niya mga tol, yun, grabe, enough na siya para makapag-overtake ka ng mabilis. Yun lang naman yung importante sa motor, yung makapag-overtake ng mabilis para hindi ka mabitin sa pag-overtake. Yun. Ayun nga, balik tayo sa kanyang handling. So yung handling niya mga tol is yun nga, lean forward siya, naka-lean forward yung sitting position, and then yung handling niya is maganda yung kanyang handling. Napaka enjoy gamitin, kumbaga. Yun. Off-road tayo. Konting off-road. So dumaan pa tayo sa kanyang shocks and suspensions, no.
Yun. So medyo ano siya, may katigasan, pero maganda yung play. Medyo may katigasan nga lang, pero I think depende na lang yung sa tigas ng gulong mo. Yun. Pero ito, oh, tingnan mo. May pa konting off-road kasi ginagawa yung daan dito, yung tulay, oh. Ayan. Yung front suspension ng mga to, okay, maganda siya. Maganda yung kanyang front suspension. And then yung likod naman is okay lang, sakto lang. Yan, okay, alon eh. Sana dumiretso na lang ako dito kanina, hindi naman pala masyadong maputik. Oh my god, maputik nga. Wala na, putik talaga. Inagasan ko pa lang to eh, putik na agad. Uphill mga tol. Yun, kayang-kaya. Uphill. Walang problema. Sa bilis niya mga tol, okay na ako sa bilis na to. Okay na ako sa power na binibigay niya. Considered nga ano to, retro bike, so di ka talaga mag-expect ng napakabilis na takbo nito, no, di ba? Yun. So masabi ko sa motor na to guys, maganda siya. Maganda talaga siya para sa akin kasi gustong gusto ko tong motor na to. Yun. Ewan ko lang sa iba, yan na ano, pero para talaga sa akin napaka ganda ng motor na to. And then para sa price niya, so sinasabi ng iba ano daw, medyo overpriced daw kasi yung price ng motor na to 182,000. Ngayong 2024 kung hindi ako nagkakamali, no, 182,000 siya. So which is masyadong mahal naman nga talaga. Mahal talaga siya, pero pag nagamit mo yung bike, worth it siya, worth it, napaka worth it ng experience kasi yun nga, kahit na mahal siya, eh gusto mo yung bike, gusto mo yung kanyang design, hindi ka na hindi ka na maghihinayang. So para sa akin, worth it naman yung kanyang price. Yun nga, gusto ko yung motor at saka nabibigay niya yung gusto ko, yung excitement na hinahanap ko. And then of course, parang nasasatisfy niya yung gusto ko, yun. Nabibigay yung satisfaction na hinahanap ko. Yun. Yun nga, depende na lang yan sa owner kung anong yung kanyang kilig. Yun. Feeling ko mga tol, no, sa isa sa mga nakapagpamahal sa motor na to, eh yung kanyang body frame. Kasi yung body frame niya mga tol is hindi yung ordinary yung body frame ng motor, kundi talagang ano, malaki siya mga tol, pang big bike. Yun. Sandali, hinto tayo dito at saka tingnan natin yung motor. So dito tayo sa gitna ng gawalan.
Alright, so ayan, kung makikita nyo mga tol, no? Yung kanyang body frame, yun, ito. Napakalaki. Hindi yung pang-ordinary yung mga gaya ng sniper, ganun. Yung sa Raider, yung sa GTR ng Honda na maliliit. Ito, malaki itong mga tol eh. Yan, makikita nyo. So, yeah, I think isa sa nakapag pataas ng presyo niya is yung kanyang body frame. At saka yung gulong niya mga tol, napakalaki. Yun. Tingnan nyo dito sa likod. Ayan, napakalaki niya. Ang size ng gulong na to ay 140 by 70 by 17. Yun. And then sa front naman, malaki rin siya mga tol. Ayan. Isa siguro to sa like dahilan kung bakit stable yung kanyang handlebar, yung kanyang handling. Yun. So, yung size ng gulong niya sa front is 110 by 70 by 17. Yun. And then yung brake niya sa unahan, guys, dual pot caliper 'yan. And then sa back or sa rear is Nissin siya pero single pot caliper lang siya mga tol. Kaya siguro parang ang lakas-lakas ng brake niya sa unahan kasi yun nga, dual pot yung kanyang brake system sa front. Napaka-pogi. Pogi talaga siya mga tol. Ayan. So sa kanyang mga headlights mga tol, ito LED na to. Yun, hindi na siya bulb type mga tol. Kasi nga LED na. And then ito mga tol, pinalitan na to. Pinalitan na to. And then sa rear also pinalitan na rin. Ito, pinalitan na. And then ito is LED na yan mga tol. And then sa seat niya is leather type siya. So maganda, napakaganda talaga. Yung tank niya, sabi ng Yamaha, ito raw yung timeless tank design. Yun. Uy, may aso. Puppy. So sa next video natin, ilo-long ride natin to. So tingnan natin kung comfortable pa ba siya sa long rides. And then, yeah. By the way, sa buttons niya, sa buttons and switches, yun, yung kanyang signal light is hindi siya clicky. Parang hindi mo malalaman kung nag-on na ba yung panel gauge mo o yung signal light mo, ganun. And then ito yung passing light, ito yung high and low beam. And yung kanyang starting system is slide na siya mga tool, no? Hindi yung para pinipindot, ganun. And then sa dashboard, ayan, yung ganyang dashboard. Meron tayong fuel gauge, meron tayong RPM, trip 1, trip 2, time, kilometer per liter, average kilometer per liter, then average kilometer per hour, and then brightness, then odo. Yung odo nito is 1,335. So yun, meron tayong gear indicator, ayan sa taas, and then speedometer. So maliit lang yung kanyang panel gauge mga tol, no? Pero anyways, makikita naman lahat ng information na gusto mong makita dito. Kagaya ng fuel gauge, yan yung pinaka-importante. Alright? So yeah. So sound check natin siya mga tol. So naka-muffler na ito mga tol, pero catalytic ba yung tawag dito? Yung parang malaking diameter dyan. Ito to, stock tong elbow, and then pinaputol, and then pinalitan ng muffler. So sound check natin. Yun. That's it for our vlog. And yeah, hintayin yung next video ko. Kasi i-vlog natin to, ilo-long ride natin. So, yes. See you in our next video. Bye-bye.